Mga Bihira. bukid. Palakang dilat ang mata. Pero ito mas maganda eh. Oh. Kasi bawal tayo magsalita ng masama eh. Oh. Pero itong case natin na yun, Pwede. 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 Kasi wala na kung ano eh. Wala na mawawala sa kanya eh. Ano mo, sino yung palaka? Palaka. Oh. Please welcome Attorney Harry Roque. Yes, kasama natin ngayon ang nag-iisa. Kamusta po kayo dyan? Ang natin yan. Former presidential spokesperson. Pero sasagutin ko muna kung sino mga nangangamkam. Oh. Ang mga nangangamkam ay mga bangad. Butod. Ngiwi. Uy, bawal yung ano ha. Bawal na yung iwi ha. Oo, Bawal na yung iwi. Kasi merong Bawal isang ang ano ha. iwi. Merong isang congressman na bawal daw gawing katatawanan ang may kapansanan. Oh. At magdidemanda daw siya. Oo. Sino yan? Ano pangalan niya? Ewan ko kasi ikaw may kapansanan ka. Oh. Ako, okay lang. Araw-araw. Demanda ka ba, Jack? Oo. Binabatikos ka nila. Ikaw ba nagagalit ka? Nagdidemanda ka ba? Nagagalit ako magkalaban. Maggaling sa kalaban. Pero maggaling sa mga kagaya. Tropahan. Okay lang. Hindi, pero yung kanilang mga yung mga basher, pagka nagko-comment sila sa iyo, 'di ba? Oh. Puros pang aalikos puro lang din naman ang panlalait. ginagawa sa iyo. Pero wala namang kaso. Kasi magastos. Oo. magastos. Pero ito bawal na daw. Attorney Harry Roque, paano ba 'yun? Oo. Kung halimbawa si Jack Argota, sinabi ko bingot siya. Totoo naman. Totoo naman na bingot siya. Oh. Pwede niya ba ako i-demanda na na dahil sa sinabi kong bingot siya? Ano to, congresswoman? Congressman. Ay, come on, congresswoman. Ang importante, yan ay nagpapakita ng tunay na kulay ng mga hipokritong mga politiko. Publicly, sasabihin nila sila ay para sa demokrasya. Kung tunay na sila ay para sa demokrasya, bakit sila magdidemanda kapag ang mga mamamayan ay ginagamit yung karapatan ng malayang pananalita? Kung ayaw nila mapulaan sa pamamagitan ng kalayaan ng malayang pananalita, wag sana sila sumabak sa politika. Dahil pag sila ay sumabak sa politika, ay dapat hindi sila balat sibuyas. No? Tanggapin ang mga pula ng tao dahil hindi naman po pwede na puro samba ang kanilang tatanggapin. Siguro, kapag sila lang dyan sa kanilang kamatayan black na yan, pwede sila magbulahan. No? Di doon sila magpurihan kung gusto nila. Pero kung sila ay sasabak sa politika, tanggapin nila ang pula, lalo na kung talaga namang kapula-pula sila. Sabi naman nila, attorney, okay man lang daw sa kanila kung tungkol sa trabaho yung batiko sa kanila. Hindi naman daw sila balat sibuyas. Pero pag mukha na daw yung pinag-uusapan, kapag kapansanan na daw yung pinag-uusapan, hindi daw dapat pinagtatawanan yan. Di ba sila nga, Well, attorney, may pananaw. sila nga, grabe nga sila kung manira, di ba? Magnanakaw na si Inday Sara sa kanila, hindi pa nga napapatunayan yan, kaya nga may impeachment court Pero, grabe sila makabatikos, di ba? Ginagawa rin nilang katatawanan yung picture ni Pastor Kibuloy, ni PRRD. Di ba? Pinaglalaroan din nila yung picture niya Ginawan pa nga ng kanta yan, cartoon. ginawa Cartoon, pang ganyan. Pero, Pero yung kumanta nun, nakakalakon, di ba? so ano masasabi mo doon, attorney? Sa akin, baliwala sa akin yung pagpula sa itsura. Mas importante yung pagpula sa budhi. Sila siguro may mga kapansanan sa itsura, ang walang gamot, yung kapansanan nila sa kanilang budhi, lalong-lalo na sila yung mga kain-suka. Yung kanyang banta na pagdedibanda, walang pagkakaiba yan sa pagiging kain-suka nila. Dati-rati, magnanakaw si Marcos, diktador si Marcos, ngayon, halikan ang puwet ni Marcos, di ba? Yan ang mga bagay-bagay na talagang nakakasuka at talagang hindi katanggap-tanggap. So huwag kayong mag-alala, hindi lang po pinupulaan itsura nyo, yung budhi ninyo ay pinupulaan dahil kayo mga kain-suka. Pero attorney, no, parang napaka unbecoming naman yan kasi ikaw ay public servant. Tapos kung kakasuhan mo yung mga tao na halimbawa nang mamaliit sa iyo or nang alipusta sa iyo. Frustration na yun, Master Judea. Yung pag, pag, kumbaga, sobrang visit na ng tao sa'yo, pati itsura mo, visit na sila Yes. So pwede ba yun na kung magkakaso sila nga, gagamitin pa rin naman nila yung sweldo nila na nanggaling sa taong bayan. So parang mali pa rin. Well, ngayon, alam na ng tao nga ang tunay na kulay nila. Sila ay kalaban ng demokrasya. Sila ay kalaban ng malayang pananalita. Dahil kung sila talagang nagsusulong ng demokrasya, tatanggapin nila lahat yan. Dahil karapatan ng taong bayan na sila ay pintasan, no? Dahil sa kanilang paninindigan o dahil sa kanilang itsura, no? Lahat yan dapat tanggapin nila dahil sinasabi nila na pinaglalaban nila ang demokrasya. Pero hindi, nahawa na sila doon sa kanilang amo na magnanakaw at kalaban din ang demokrasya ng mga bangag. Sa tingin mo, attorney, no? Kasi dati alam naman natin na yung kamatayan black na sinasabi mo ay talagang tumutulig siya sa gobyerno. So, yun parang naririnig ko sa iyo, kung pagbabasehan natin ang sinasabi mo, parang magkakakampi na sila. Parang gano'n na lumalabas. Gano'n mo ba? Ay, talaga nagsari puwersa na sila. Nagagamitan sila sa isa't isa. At yung mga danais magkaroon ng tunay na demokrasya sa ating bayan. Alam naman natin na
gaya ng mga bangag, sila rin, ginagawang negosyo rin ng gobyerno, no? Alam naman natin ang estilo ng CPP-NPA, no? Na talagang gagamitin nilang pananakot at saka yung mga taxation na ginagawa nila sa mga walang kamuwang-muwang ng mga kababayan para sila magkapera, no? So wala talaga sila pagkakaiba at dapat magsama-sama sila. At sana, huwag makalimutan ng taong bayan na sa panahon ng kadiliman, nagsama-sama yung mga puwersa na yan para labanan ang puwersa ng demokrasya. At ngayon, nananakot pa na ikulong ang taong bayan dahil sila ay nagsasalita ng malaya. Attorney, nung panahon na presidente si Pangulong Duterte, may mga ganyang balat sibuyas din bang mga politiko? Wala. Kung naalala nyo, may mga sumisipsip dati kay Pangulong Duterte na dapat daw i-impeach si Robredo dahil nagsasalita laban kay Presidente. No? Ang ginawa ni Presidente, tinanggal siya sa gabinete dahil hindi naman po pwede na pupulaan mo yung Presidente. At the same time, ikaw ay isang miyembro ng gabinete na isang alter ego. Pero sinabihan niya yung mga sipsip, hoy, itigil nyo yan, wag nyo impeach yan. Bakit nyo impeach yan? Meron niyang kalayaan ng malayang pananalita. No? So siya pang pumigil mismo sa kanyang mga kaalyado na wag i-impeach dahil sa pananalita itong si Leni Robredo. Pero dito sa administrasyon ng mga bangag, nakikita natin talaga no, nakapagbanta sa kanilang pagnanais na manatili sa pwesto na panghabang buhay, gagawin ng lahat para matanggal at masira. At yan ngayon ang pinagdadaanan ni VP Sara. Attorney, di ba nung kampanya talagang ano ka nun parang busy-busyhan ka rin nun. Kumbaga, nakikita mo yung mga diskarte ng mga politiko noong 2016 na tumatakbo at alam natin na itong si Leni Robredo talagang matindi yung banat niya kay Bongbong Marcos Jr. No? At natatandaan ko nga na si Marcos Jr. ay sinungaling at hindi maasahan sa oras ng kagipitan. Ano masasabi nyo doon sa pananahimik niya at pagpuri niya kay Marcos Jr. ngayon? 100 million! At yung pagbigay ng 500 million, ano masasabi mo doon? Well, alam mo, tingin ko, lalo dyan sinira yung kanyang pagkatao sa mata ng sambayan ng Pilipino. Kasi talaga hindi natin makakalimutan yung maanghang na mga salita na binitawan niya laban kay Marcos. Sinungaling, magnanakaw, anak ng diktador. Tapos ngayon, ay maraming hindi nakikitang mabuti ginagawa ang presidente. O ano, ang napatunayan lang niya, siya ay nabibili dahil binigyan lang siya ng bilyones para sa kanyang probinsya. Iba na ngayon ang kanyang kanta. So, tingin ko, hindi makakalimutan ng tambayan yan. Kung siya ay nagnanais pa na tumakbo muli, mas kakaunti pa ang botong makukuha niya ngayon dahil alam ng tao, wala siyang paninindigan. Pero attorney, from afar, kasi kami dito, parang wala talaga kami maramdaman Baka hindi lang namin nakikita kasi nandito kami sa loob ng Pilipinas. From afar, baka may nakikita ka na nagagawa ni Bongbong Marcos Jr. para sa Pilipinas na talagang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Meron po ba? Ang nakikita namin from afar is puro kahihiyan ang ibinibigay niya sa Pilipinas. Alam mo bang napanood ko sa TV dito sa Austria na hindi naman talaga malapit sa Pilipinas, yung tubig baha at basura Ay, grabe na to. daan sa Parañaque. Yan ay nakarating na sa telebisyon dito sa Europa. Kung dati-rate, ang pinag-uusapan ay yung Smoky Mountain, ngayon ang pinag-uusapan yung basura sa Parañaque. No? At ang imahe tuloy ng Pilipinas ngayon ay isa tayong malaking basurahan. No? Bukod pa dyan, nababalita na nga rito yung tubig baha dahil nga kurakot ang mga namumuno dito sa Pilipinas. No? Yan ang palagi nakikita natin ngayon sa balita, bukod pa doon sa mga lindol at saka mga iba pang kalamidad na wala ring nagagawang remedyo o pag-ibsa ng kahirapan ng gobyerno. Yan ang nakikita dito sa labas. Puro kahihiyan ang ginagawa ni Marcos. Totoo ba yun, attorney, na yung mga ano dyan, yung mga taga dyan sa Europe, yung hindi Pilipino kasi understood na yun. Pag Pilipino ka, OFW ka, talagang ano yan Duterte talaga yan. Pero totoo, attorney, na yung mga Austrian, mga Europeans, alam na nila yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Alam nila na ang Marcos ay dugong diktador, dugong magnanakaw. Ang palagi nga sinasabi nila, bakit nyo kasi linuklok muli ang isa pang Marcos, no? Alam nila na addict din yang si Marcos, no? Dahil ang una naman lahat hala na siya ay addict ay yung European magazine na Rolling Stone magazine, no? Na nagbalita na nung siya ay isang estudyante sa Inglaterra, kilong-kilong cocaine ang binibili niya para sa kanyang mga kabarkada dyan sa Oxford, no? So mas nauna pa nilang nalaman ang katotohanan na bangag ang presidente natin dahil yan ay nalathala sa Rolling Stone magazine na isa sa highest selling magazine dito sa Europe, no? So malungkot talaga ang imahe ngayon ng Pilipinas. Kung sa panahon ni Tatay Digong, taas noo tayo, ngayon talaga parang puro kahihiyan ang binibigay nitong si Marcos sa ating bayan. Attorney, si Coach Oli po. Total, nabanggit na rin po itong si Marcos o yung lahing Marcos. Meron po akong dalawang tanong sa inyo. Una, anong masasabi nyo doon sa isang Marcos? Si Amy Marcos. Pangalawang tanong, nakikita nyo po ba si Bongbong Marcos? Kasi hinahanap namin baka napadpad dyan. Asa na kaya yun? Well, alam mo, si IB, kahit papaano, pinasasalamatan ko dahil kinumpirma niya na bangag ang kanyang kapatid, no? Alam niyo ako,
Dinimanda ako niyang Melvin Matibag na yan sa Korte Suprema para sa disbarment dahil doon sa pulporonic video. Hindi ko ngayon alam kung anong pananagutan meron ako. Gayong sariling kapatid niya ang umamin na addict talaga yung kapatid niya. Pero pinaalalahanan ko rin, no? Ang lahat na ang interes ng Marcos ay ang perang ninakaw nila doon sa 20 taon na sila ay nanungkulan. Nang away magkapatid ay dahil nga ang naging administrator ng estate ng diktador na si Marcos ay si Bangag at hindi ang kanyang manang, no? So wag nating isipin na palibasa parang kakampi na natin ng kanyang kapatid na walang interes ang mga Marcos. Kahit sinong Marcos ang interest nila, yung pera na ninakaw na nais pa rin nilang hawakan, no? Dahil marami pa rin hindi tayo nababawi, no? At pangalawa, nasaan si Bangag? Sana tuluyang mawala na siya. Huwag na siya magpakita ulit. Please lang. Speaking of estate tax, kasi nabanggit naman ni Attorney Harry Roque yung estate tax. Kasi kamakailan, meron siyang parang forum at tinanong yun sa kanya yung kanyang estate tax na parang lumalabas to 200 billion na 203 billion na yung estate tax niya. At ang sinabi niya dahil daw busy siya sa pagiging presidente, medyo napabayaan daw niya yon. Anong masasabi mo doon, Attorney Harry, na hinahabol nila si Inday Sara sa 125 million na 70 million lang yung hindi pa naliliquidate, hindi pa naman na napatunayan na ninakaw yon, nililiquidate nga. Itong presidente natin, merong ganyang kalaking utang, hindi lang sa hindi sa Bombay, hindi sa Incheck. Yung utang na yan sa bayang Pilipinas, Attorney, 203 billion. At masipag daw siya, kaya nakalimutan niya na asikasuhin. Alam mo, kaya nga balik ang kriminalidad sa ating lipunan ngayon. Kaya nagkakaroon tayo ng barilan sa mga eskwelahan. Dahil nga po, ang ating pinakamataas na opisyalis ng bayan, ang Pangulo mismo, una-una, Bangag, pinatunayan na yung kanyang kapatid. Pangalawa, siya mismo ang lumalabag sa batas. Ganong ang katungkulan niya ay ipatupad ang batas. Sino ngayon ang susunod sa batas kung alam ng tao na nagdodroga ang presidente? Sinong susunod sa batas ngayon? Alam ng tao magnanakaw ang presidente at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Paano niya hahabulin ang mga mamamayan na magbayad ng tamang buwis? Alam niya, alam nating lahat na 200 billion ang hindi niya binabayaran in estate taxes. Ang leader, para sundan ng taong bayan, dapat maging mabuting leader. He must lead by example. Kung gusto niya tayo ay maging law-abiding, siya mismo dapat maging law-abiding. Attorney, si paring RJ po ito. Sa kabila ng kapalpakan ng administrasyong Bongbong Marcos, may kumakalat pa rin Noel. Ano pong masasabi niyo dyan, Attorney? Tunay na nakakabahala yan. Kasi ang dugong Marcos talaga, dugong diktador. At saka meron talaga silang hindi lang addiction sa kwarta, yung klepto ba? Yung klepto na tinatawag, talagang hindi maiwasan na maging magnanakaw. Meron din talaga silang tendency na manatili at maghangad na manatili panghabang buhay sa kapangyarihan. Di pa sila nakontento dun sa 20 anyos na panunungkulan ng kanyang diktador na ama, gusto nilang ulitin at gusto nilang mas mahaba pa sa 20 anyos, no? At gusto nga nilang ilipat pa ang kapangyarihan sa kanilang mga kaanak, no? Gaya ni Charis, no? So sa tingin ko, yung Noel, yan po talaga ay realidad. Kapag hindi nila natanggal si VP Sara, pag hindi nila na-prevent ang pagtatakbo ni VP Sara, dahil alam naman natin na kahit sino patakbuhin nila, hindi sila mananalo kay VP Sara, talagang sila ay tutuloy sa Noel. Dahil ang ayaw nila mawala sa kapangyarihan at lalong ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So yan po ay realidad at yan po sa tingin ko ay sadyang mangyayari kung hindi magtagumpay ang impeachment. Attorney, naalala ko nung eleksyon, 2022 eleksyon, binabanata na namin yan, estate tax na yan eh. Kasi sinasabi namin, pag pinanalo nyo si Bongbong Marcos, hindi na mababayaran yan. Makakalimutan na yan. Kaya alalang-alalo ko yan eh. Itong 203 billion, ito ay sabi, final and executory. Ngayon, alam naman natin, Attorney, gumagana ang bend the law. Just in case, baluktutin nila ang batas ngayon. Sa 2028 ba, pagka maayos na yung nakaupo, pwede pa rin ba talagang balikan itong estate tax? Kasi ang laking matutulong nito sa taong bayan. Alam niyo po, talagang dalawa lang ang sigurado sa mundong ito. Ang kamatayan at ang pagbabayad ng buwis. Kapag makaupo ang isang matuwid na presidente, pati underwear ni Bongbong Marcos hahabulin. Pambayad ng kanilang binayarang mga buwis. Kaya nga lang, ewan ko lang kung merong tatanggap sa underwear na yan, no? So, pero itaga nyo yan sa bato. Kailangan patunayan natin na mapaparusahan ng mga nagkakasala at dapat mauna yung pamilyang Marcos. Yan ang ating pagkakamali. Nung sinuka natin ang diktador na ama niya, hindi natin sila kinulong. Bagamat meron talagang conviction ng kanilang ina, no? Na hanggang ngayon ay hindi pa nakukulong dahil nakaapila pa yan. No? Yan po talaga ang kamalian natin. Dahil akala nila they can get away with anything and everything. Kaya ayun,
sa part 2 ng Marcos, talagang sobra-sobra ng pagnanakaw, sobra-sobra talaga ang lantarang kriminalidad. Katulad nung sinabi nyo kanina, attorney, yung mapatungkol sa paglipat sa kamag-anak nila. May posibilidad, pwede ba o nasa konstitusyon ba na ibaba or ibahin nila yung batas para lang makaupo yung halimbawa katulad niya ni Charis, siyempre nasa 30 years old pa lang yan. So may mga balita noon na ibababa nila yung edad para makatakbo ng presidente yang si Sandro. Yun, Parang balikan natin. Binanggit mo kasi si Charis eh. Charis kasi. Attorney Harry Roque, medyo nagkaroon lang ng technical problem. Pero yung sinabi ni Jay, yung sinabi ni Jay, kasi di ba nagkaroon ng balita si Tito Soto. No, isa yun sa binatikos siya kasi parang sinasabi niya na ibaba yung edad ng mga tatakbong presidente or senator. Sabi nga self-serving yun kasi pamangkin niya eh. Di ba? Pamangkin niya yung Biko. Tapos ngayon sinasabi nito ni Jay. Pero Jay, ulitin mo yung tanong mo, nandiyan na si Attorney Harry Roque. Yun, Oo. attorney. Alam niyo po, pasensya na kayo. Biglang nawala ang ating signal kasi biglang umulan ng yelo dito. Nakatingin ako doon sa balkonahe ko. Nag-hailstorm. Kaya Ay, sana all yelo. Alam namin ninakaw yung internet na wala. Wala, akala ko nagurgur na eh. Nakabahan ako eh. Oo. Hindi magpapagurgor. Ako, hindi tayo papayag na magpagurgor. Oo. Attorney, nung kanina po kasi nabanggit nyo yung paglipat ng termino sa mga kamag-anak ni Marcos. Kasi naibalita kamakailan lang na may plano silang ibababa yung edad para makatakbong presidente. Etong si Sandro at yung iba pa. Alam naman natin na nasa 30 plus pa lang itong si Sandro. So, labag po ba sa konstitusyon yun or pasok sa batas natin? Well, ang plano nila, alam nilang labagyan sa salaging batas, kaya sila ay magkakaroon ng charter change sa pamamagitan ng CONAS. Di ba? Yan ang inamin na ni Senator Ping Lacson na talagang siya ay nakapasok sa isang meeting ng dating Senate President Tito Soto at saka House Speaker Bogie D na ang pinag-uusapan nga ay charter change na papalitan ay term limits para wag magkaroon ng eleksyon sa 2028 at yung pagbababa nga ng edad para sa presidente. So nakasulat na po yan sa script. Hindi po yan imposible. Yan ay gagawin talaga nila pag hindi nila natanggal si BP Sara bilang isang kandidato sa pamamagitan ng impeachment at pagsasampa ng mga katong kriminal laban kay BP Sara. So, ibig sabihin, attorney, may posibilidad yung mga bali-balita na magtatandem or tatakbo ito si Sandro at si Biko Soto. Ayun ang kasi ibababa kasi etong si Biko ay nasa 30 plus lang din, tapos si Sandro ganun din. So may mga nababalitaan tayo na yan nga yung gagawin nilang hakbang para ipanglaban kay BP Sara or yan yung Wala wala silang wala tulpo, walang tulpo, yung tulpo. Tama eh. Wala na. Tapos itong Wala si na, Lenny, wala na din. O si Erwin Tulpo, mas lalo na. Wala na. Galit na galit ang mga Bisaya sa kanya kay Erwin Tulpo dahil parang minamak niya na yung isang Bisaya na testigo diyan or tumayo sa witness stand diyan sa impeachment. Sinabi niya na ba't hindi hindi ba marunong magtagalog, Bisaya. So parang nagalit yung mga Bisaya na mga kababayan natin, no. So malamang sa alamang wala na tong pag-asa. Last niya na yan. Oo, last niya na yan. Walang Jay Guevara, walang parang nakikitang papalit o ikakandidato. Si Kaya Risa, gusto wala nila yung mga din. bata. Si Risa wala din. Ay, wala na yon si Risa. Oo. Baka, sabi nga, di ba? 0001 na yun no? Baka mamaya yung konting miyembro ng kanyang kamatayan black baka hindi pa siya manalo ron, no? Pero gaya na sinabi kumpirmado na naman yan. Yan ang pag-uusap na ng dating Senate President at ng current House Speaker. At kung babasahin yung saligang batas, ang kinakailangan lamang para mag-convene ng Congress jointly para maging isang Constituent Assembly ay ang concurrent call ng House Speaker at ng Senate President. Kaya nga, nagpumilit sila na 12-13 at hinalal itong Win Gatchalian na Senate President. Dahil kapag kinakailangan na mag-convene ng Kongreso as CONAS, ang tatawag lang yan ay yung Senate President at Speaker na tinitigala ang Malacanang. Wala pong butuhan dyan pag sila nag-convene as CONAS. Yan ay deklarasyon lamang jointly ng Speaker at ng Senate President. Mga banateros, ano pang yung mga tanong? Meron pa kayong tanong kay... Alam mo, sa tingin ko, kahit na ipasok pa nila yan si Biko, at saka ito si Charis, malabo rin. Wala din mangyayari. Desperate lang talaga sila eh. Naghahanap sila ng pinartner na nila si Risa, kay Torre,
tapos pati itong si Remulla, kung sino-sino Speaking na. of ano, Remulla ha. Oh, yan. Boying Remulla ha. Parang tumutunog na mukhang hawak niya sa liig si Martin Romualdez. Hawak niya sa liig si Sandro Marcos. At kung sino-sino pa yung mga politiko na mukhang may mga plano sa 2028. Parang sinasabi attorney, ito lumalabas to sa mga chismis na mukhang may plano itong Boying Remulla. Ano masasabi mo doon? Well, magplano sila ng magplano kung gusto nila. Pwede naman mangarap, libre pangangarap. Pero habang magkakaroon na isang malayang eleksyon, wala silang kapag-asa. Kaya ako, ang babala ko sa taong bayan, mas realistic na mangyari na sila'y mag-Noel sa pamamagitan ng charter change dahil wala nga silang makukuhang kalaban na mananalo kay Inday Sara Duterte. So sa akin talaga, ang dapat natin bantayan ay yung pagkukonvene ng Kongreso as CONAS dahil tuloy-tuloy na yan. Yan ay talagang express train na yan para sa charter change nang sa gayon maiwasan ang eleksyon sa 2028 at hindi makatakbo si Inday Sara. Kaya lumabas, attorney, ang bali-balita na yan. Kasi nakikita natin na si Boying Remulla, ginagamit niya yung mga testimonya ng 18 na Marines na nabawasan na ng 4. Si Orly Guteza, mamaya pag-usapan natin, bumaliktad na rin. So, alam naman natin na nasa testimonya ng 18 Marines yung si George Garcia na nakatanggap din di umano ng maleta. Alam naman natin na lahat ng mga pangalan na nandoon sa Brave 18 sa kanilang testimonya pwedeng imbestigahan nito ni Boying Remulla. Kaya lumabas yung issue na pwedeng i-pressure kasi parang ganoon ang lumalabas, pini-pressure ni Boying Remulla lahat ng kalaban eh. Pwedeng i-pressure ni Boying Remulla si Garcia para kung halimbawang totoong may hocus-pocus sa election, siya ang panalunin. O may hawak siyang panakot kay Garcia. Kaya lumalabas yung mga issue niyan. Pwede niyong dagdagan kung tama ba yung mga So si Boying sa tingin mo, kalaban pa rin talaga. May masama pa. At sila may personal interest. Yun ang alam natin. Pero Ito na lang. Itanong natin kay Attorney Harry Roque. Kasi ano ang basa nyo dito, Attorney? Kasi yung ombudsman, di ba ginamit ng ombudsman yung mga statements nitong Brave 18 na sundalo. At ngayon, parang idinidiin ni ombudsman si Martin Romualdez. Ano basa nyo dito? kasi si Martin Romualdez gustong tumakbo. Yes. Hawak niya sa leeg. Anong basa nyo dito? Sila Well, ba ay gumagawa lang ng mga drama-drama or talagang totoo itong nangyayari? Well, alam mo, humahanap sila ng scapegoat. Kasi sa akin, ang pinaka-guilty dito sa korupsyon ay ang presidente mismo. Ngayon, sa kanilang ginagawang paghahabol kay Martin, at kay Tambaluslos at kay Zaldico, talagang linilihis nila yung pananagutan dahil ang katotohanan, wala namang impluensya yang si Martin, wala namang impluensya yang si Zaldi kung hindi dahil kay Marcos Jr., i.e. Bangag. So sa akin, lahat ng mga hakbang na ginagawa ng ombudsman ay para huwag panagutin ng presidente. Ang issue, talaga bang isasakripisyo nila yung pinsan buo ni si Martin? Ako'y may duda pa rin dyan. Dahil alam mo naman, ang mga abogado may mga pamamaraan. O pwedeng sampahan ng kaso, pero pwede namang ilagyan niya ng isang pagkakamali sa impormasyon dahilan para ma-dismiss ka agad yan. No? So makikita talaga natin yan sa lalong mabilis na panahon kung seryoso sila na panagutin si Martin. Pero sa akin, kung si Martin lang ang pinananagot, walang tunay na katarungan ang hangad ng ombudsman dyan dahil kinakailangan panagutin din yung nagbigay ng kapangyarihan kay Martin at yan ang walang iba kundi si Marcos Jr. Attorney, meron pang ngayong mainit na issue. Yung sabi ni Erwin Tulfo, binigay na daw sa ombudsman at inimbestigahan na nga daw yung flood control issue na yan. Ano to? Sinadya ba nila to na hindi imbestigahan sa Blue Ribbon para hindi makita ng mga Pilipino o malaman ng mga Pilipino yung mga kabulastugan nila? O talagang gusto lang nila mapanagot yung dapat mapanagot? Ayaw nila imbestigahan kasi gusto nila selective justice. Ang katotohanan, lahat silang mga politiko may pananagutan. Sa Erwin Tulfo, wag niyong kakalimutan, ACT-CIS yan. Hinahabol nila yung dating Committee Appropriations Chairman na si Eric Yap na ACT-CIS bago naging Benguet representative. No? So lahat sila ay may mga bahong tinatago. Kaya ayaw nilang maisa publiko. Ang gusto lang nila, kasuhan yung mga kalaban nila nang sa ganon, makaligtas sila sa pananagutan. Pero yung revelasyon ni Bunoan na nagkaroon pa sila ng leadership fund, na kada senador, lahat sila ay nagkaroon ng minimum 500 million na kung pwede bang mas malaki, depende sa ranko o committee chairmanship, ay nagpapatunay na talagang systemic na yung corruption dyan sa Kongreso. Kaya nga hindi ko alam kung paano tayo makakausad biski wala na ang Marcos Jr. habang narariyan yung systemic corruption na embedded sa budget making at embedded sa Kongreso. Speaking of leadership funds, attorney, wala daw alam ang Pangulo dyan. Well, in the first place, di naman makakalusot yan kung di siya papayag eh. Alam mo, ganyan talaga yung budget process, no? Ikaw magpo-propose, tapos pwedeng baguhin, pero hindi naman bababago yan na walang abiso.
Sabi nga ni Zaldico, hindi po pwedeng mabali ang utos ng hari, no? So lahat ng mga gawain ng Kongreso, lahat yan kontrolado pa rin ng presidente. Lalong-lalo na dahil ang budget ay nagbumula sa House of Representatives at alam natin talaga na mas matinding hawak ng presidente dyan sa Kamara kaysa sa senador. Dahil sa senador, posible pang meron dyan mga independyente dahil gaya ng presidente, ang kanilang mandato ay nanggaling sa kabuuan ng sambayan ng Pilipino, no? So sa akin talaga, wag nating ihiwalay ang issue ng korupsyon sa presidente. Siya ang pinagmumula ng lahat ng korupsyon dahil kung wala siyang basbas, wala man lang tapang yung mga kurakot sa Kongreso para gawin ang kanilang mga ginagawa. Well, sa akin, nakikita ko parang binusog niya lahat para wag magsalita. Kasi pag nagsalita nga naman, meron siyang ebidensya na, ayun, tumanggap ka rin, di ba? Pero ang tanong ko, attorney, ito ginagawa nilang ngayon ginagawa nilang, sabi mo nga kanina, scapegoat itong 18 Marines, talagang ginagamit nila. Kanya-kanya silang gamit dito sa 18 Marines. Pero sa tingin ko, pagka ito ganito nangyari, hindi na natin mahahabol kung sino talaga magnanakaw. Masasabi mo ba na pwede pa nating magamit si Zaldico bilang alas para mapanagot itong mga magnanakaw sa gobyerno na alam naman natin na ngayon, nagsabuatan na talaga sila lahat? Well, una-una, lahat naman yung mga Marines na yan, empleyado labang ni Zaldico. So si Zaldico talaga ang nakakaalam kung ano talagang inutos niya dyan sa 18 Marines at kung kanino talaga napunta yung mga perang yan, no? At nagsalita na naman si Zaldico, ano pa bang gusto natin? Kumpleto naman ang kanyang salaysay doon sa mga video na rinelease niya kung magkano diniliver. Kasama na dyan yung 25 billion na nakarating presidente dahil nagkaroon nga siya ng 100 billion na insertion, no? So sa akin, habang nandyan si Zaldico, yung mga 18 Marines, kasi sila magbaliktaran, hindi mabubura na yung motor mismo, yung nag-utos mismo, ay minsan na nagsalita. Pangalawa, hindi pa naman tapos ang boxing. Nandyan pa yung Adrian Bersamin. Nandyan pa yung dating Chief Justice Bersamin. Nandyan pa yung Amina Pagdanganan. At nandyan pa si Secretary Bunoana na nagsisimula ng kumanta ngayon. Hindi nila po pwedeng itago ang isang mabahong pagnanakaw dahil eventually lalabas ang katotohanan. Kung hindi ngayon, then pagdating sa tamang panahon. Pero tingin ko, parating na tayo sa tamang panahon dahil nagsalita na nga si Zaldico, nagsalita na yung Marines 18, matter of time bago magsalita yung iba pang mga nadadawit. Ako, tingin ko talaga lalabas at lalabas si Zaldico dahil kahit anong tago gawin niya, kinakailangang patayin siya ng gobyernong ito. Dahil pag siya'y nabuhay at nagbigay testimonya, malinaw na malinaw maging pananagutan ng presidente mismo. Kaya ang aking advice, payo kay Zaldi, tago ka pare dahil ikaw talaga, hindi ka lang nais hulihin ng gobyernong ito, nais ka nilang patayin. Dahil ikaw ang may hawak sa alas, no? At sa katotohanan na ang mastermind sa kakurakutan sa sistema ngayon ay ang presidente mismo. Attorney, sabi nyo, tago si Zaldico. Hindi kaya naabot na siya kasi biglang tumahimik eh. Diba? Asa na siya? Hindi na nasundan yung video niya. Hindi kaya baka nagkaroon na ng agreement yung dalawang kampo? Well, hindi natin alam, no? Pero ako, kung nakikinig sa Zaldico, hinahamon kita. Nagsimula ka na iyong revelasyon. Kung gusto mong mapatawad ng taong bayan, kung gusto mong magamit as state witness at makaiwas sa pananagutan dahil ikaw ay meron ding personal na pananagutan sa mga nangyaring nakawan, magsalita ka na ngayon. I-perpetrate mo ang testimonya sa hukuman. Nang sa ganun, kung ikaw ay patayin nila, nandiyan ang iyong testimonya at hindi na po pwedeng mabaliwala. So paging Zaldico, sana dinggin mo ang aking panawagan. Alam, usong-uso ngayon, attorney, yung nagbabaliktaran. Kasi yung 18 Marines, 4 sa kanila, nag-retract na. Tapos itong nagsimula, yung Orly Guteza, nag-retract na din. Binayaran daw siya ng 150 million, sabi. Or inoferan siya ni Mike Defensor at ni Marcoleta daw ng 150 million, yun daw pangako sa kanya, para magsalita. So sa tingin mo, attorney, ito bang mga pagbaliktad na ito? At kung halimbawa si Zaldico bumaliktad din, bigla siyang gumawa ng video, tapos sinasabi niya na, lahat ng sinasabi ko noon hindi totoo. Sa tingin mo, makaka-apekto pa ito sa unang-una yung perception ng tao na sila ang talagang mga mastermind ng mga pagnanakaw sa Pilipinas? Makaka-apekto pa kaya? Well, Boss Dada, lilinawin ko na marami ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi na hindi tinatanggap ng hukuman ang pagbabaliktad ng isang testigo. Talagang that is viewed with suspicion at talagang yan ay, kumbaga, hindi pinaniniwalaan dahil alam na hukuman na napakadaling takutin, napakadaling suhulan ng mga testigo. Kaya nga lang, depende kung kailan sila bumaliktad. Kung sila'y bumaliktad bago sila magbigay ng testimonya sa hukuman, hindi pa rin mababaliwala ang kanilang naunang salaysay dahil pwede pa rin tignan yung ebidensya bukod pa dun sa naging salaysay nung bumaliktad. O tignan natin itong nangyari dito sa mga Marines at pati na kay Gutesa. Kung hindi naman babaliktad si Zaldico, yun na siya nag-utos. At kung hindi pa rin babaliktad yung 14 na Marines na talagang nag-deliver sila, baliwala yung pagbabaliktad ni Gutesa at yung 4. Dahil paniniwalaan pa rin si Zaldico at saka yung natitira pang mga Marines. No? So nagsayang lang sila ng panahon sa kanila pagbabaliktad dahil yan talaga ang desisyon ng Korte Suprema.
they view with suspicion and with distrust itong mga recanted testimonies. No? Now, at saka pagdating naman ng panahon, pwede pa rin naman magtestigo to si Gutesa. No? At kung ano ang magiging testimonya na sa hukuman, yun ang bibigyan ng mas mahalagang bigat ng hukuman dahil iba pa rin talaga kapag ikaw ay nagbigay ng testimonya sa harap ng hukuman, mas sagrado yan kaysa sa isang sinumpaang salaysay. So sa akin po, understandable ang mga nangyayari na pagbabaliktad dahil ang hukuman mismo nagsabi na. Kaya ka hindi namin tinatanggap talaga yung mga recantation na alam namin, napakadali manakot, napakadali manuhol. Pero kung meron pa rin natitirang ebidensya para patunayan kung ano yung pinasinungalingang testimonya, baliwala ang pagbabaliktad. Yun na nga, attorney, no? Kasi alam naman natin, kapag titistigo ka bago ka magsalita, you're under oath, di ba? So, dapat may pananagutan sila. Dapat may pananagutan din sila sa batas kasi nag-under oath sila, binitawan nila yung mga salaysay na yon, tapos biglang magre-recant. So, bilang abogado, may pananagutan ba sila doon o pwedeng baliwalain lang yun? Paano ba yan nangyayari? Perjury. Oo. Well, yun nga, no? Perjury yan, no? So kapag talaga napatunayan, talaga naman kapag ikay bumaliktad, umaamin ka na ikay gumawa ng perjury. Dahil parehong sinumpaang salaysayan at parehong mong pinasinungalingan, no? So yan ay talagang admission na ikaw ay gumawa na ng krimen. Ang problema sa Pilipinas, halos walang parusa ang perjury. Walang kulong. Kaya nga dapat siguro, itaas natin ang parusa sa perjury. Dahil sa ganun, matakot naman yung mga Pilipino magsinungaling, no? Dahil sa Amerika at sa Europa, medyo mataas ang parusa sa perjury kaya talagang siniseryoso nila kapag sila gumagawa ng affidavits, no? At saka yung mga notaryo publiko talagang siniseryoso rin nila yung pananagutan kapag talagang hindi humarap sa kanila mga testigo at nagpeke ng pagnotaryo, no? So sa akin, wala masyadong epekto yung pagbabaliktad kung merong ibang ebidensya na magpapatunay dun sa testimonya na pinasisinungalingan ng isang testigo, pero ang kanyang pagbabaliktad ay ebidensya na siya'y gumawa rin ng krimen na perjury. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng